Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bonum Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now in today's video, Pisces, alamin natin kung ano mga dapat ninyong malaman sa love life, inyong pamilya, tahanan. Okay, paalala lang Pisces, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot, oracle, and rune readings ko dito ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces. At iwan yung hindi. Alright, Pisces. You have journey. Okay. Next, you have opening. And you have big love. Wow. Okay. And sa tarot cards ninyo, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pisces. Alright, Pisces, you have the Three of Cups, the Empress, okay, the Eight of Swords, the Nine of Swords, Queen of Cups, Four of Swords, the Death card, and the Temperance. Okay. Alright, Pisces. Kung naghahanap po kayo ng mga pampaswerte, pang-attract ng love, career growth, protection, healing, at iba pang spiritual items na makakatulong sa problema o pangangailangan ninyo, message nyo lang po ako sa FB page, Bonum Magus PH, na may blue check, verified ni Meta. At kung gusto niyo naman ng private reading, ritual, o distance Reiki healing, libre na ito basta bumili kayo ng item sa akin na may kasamang inclusions. Pwede niyo rin i-visit ang aking official website, www.bonumagosph.com, para makita ang benefits ng bawat item at malaman kung alin ang bagay sa'yo. Tandaan, may gabay ka, may liwanag kang pwedeng sandalan. Nandito ang Bonum Magus PH para tumulong. Manifest wisely and choose with intention. Alright, Pisces, simulan natin sa mga sa love aspect mo. Okay? So, ito ang simula ng isang soul-aligned connection with the journey, the Three of Cups, and the Empress. May malakas na energy ng divine timing at soul connection dito, Pisces. Okay? Ang journey card ay nagsasabing hindi ito basta-bastang relasyon. May spiritual alignment kayong dalawa. Kung may person ka na sa isipan mo, maaring pareho na kayong naghahanap ng deeper purpose sa love life ninyo. At kung single ka naman, Pisces, isang soulmate type na connection ang paparating. Someone na hindi lang partner kundi spiritual companion mo din. Ang Three of Cups suggests na maaaring magsimula ang connection sa friendship, pagkakaibigan, reunion, or social setting. Kasama ito ng the Empress card na sumisimbolo ng pagmamahal, nurturing energy, at deep attraction. Okay, this is someone who sees your worth and you. Parang ito na yung masasabi mong see the one. Alright? Ayan. Now, next energy is may paghilom at paglabas sa emotional blockages with the Eight of Swords, the Nine of Swords, and the Four of Swords. Pisces, may pinagdadaanan ka o pinagdadaanan na emotional trauma or heartbreak. Something na nagpahirap sa iyong buksan ang puso mo ulit. The Eight of Swords and the Nine of Swords speak of mental traps,
self-doubt or anxiety. Maaring natatakot kang masaktan ulit. Kaya kahit may love na paparating o andyan na, pinipigilan mong buksan ang sarili mo ng buo. Pero narito ang Four of Swords na nagsasabing, you're already in the healing phase. Kailangan mong bigyan ng space ang sarili mong makapagpahinga emotionally. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili. Unti-unti makakaramdam ka ng kalinawan at peace. Okay? Next, you have may pagbubukas ng puso muli with the opening card, the Queen of Cups, and the Death card. Ang opening card paired with the Queen of Cups ay nagsasabing, you are ready. You're getting ready na magtiwala ulit sa pag-ibig, Pisces. Ang Queen of Cups ay representation mo. This is you, Pisces. Loving, intuitive, nurturing. Ngunit dahil may Death card, may kailangan kang i-let go para makapagbukas ng panibagong kabanata. Pwede itong attachment sa past relationship, fears or expectations. Ang Death card is not about endings. It's about transformation para sa'yo dito. Kaya huwag kang matakot. This love, this opening of your heart is leading you to something powerful and healing. Okay. Next energy, Pisces, is divine timing at big love. You have the Temperance at big love card. Hindi ito pagmamahal na minamadali, Pisces, right? Ang Temperance ay card ng balanse, patience, at divine orchestration. Ang Big Love Oracle confirms na this is it. Eto na yon. Either ikaw at ang taong ito ay padating pa lang sa isa't isa. Parating pa lang. Or kung andyan na siya, okay, nasa na kayo, proseso ng divine unfolding. Ang love na ito hindi lang emosyonal, ito ay nakatadhana, Pisces. Okay, so Pisces, ang love life mo ngayon ay nasa pagitan ng healing at destiny. May malaking love na nakalaan para sa iyo. Isang relasyon na hindi lang romantic, kundi spiritual din. Ngunit, kailangan mong bitawan ang lumang takot, ang mga doubts, mga pag-aalinlangan at mga past trauma para ito'y tuluyang pumasok sa iyo, dumaloy sa energy mo, okay, sa aura mo. You're almost there, Pisces. Nandyan na ang signs. Ang soulmate, ang big love, a beautiful opening of hearts. Okay, guidance sa'yo dito, Pisces, allow yourself to heal. Don't rush sa love. Darating ito sa tamang panahon in divine timing. You are meant to experience love na malalim, totoo at aligned sa soul mo. Okay, so kapalaran mo sa pag-ibig ngayong panahon, eto na yon, Pisces. The wait is over. The path is opening. Okay, punta tayo sa family aspect mo. You have the Queen of Cups, the Three of Cups, the Four of Swords, and the Temperance. Pisces, sa aspeto ng pamilya, ang mensahe ay malinaw. Ikaw ang emotional anchor ng inyong tahanan. Ikaw yung tipo ng tao na kahit tahimik, marunong dumamay at umunawa sa damdamin ng iba. The Queen of Cups shows your compassion and empathy. May natural kang healing presence na mahalaga sa mga miyembro ng pamilya mo. And the presence of Three of Cups shows moments of joy, bonding, at reunion. So, maaring may celebration o pagtitipon na magaganap very soon na magpapalapit sa inyo ng mas malalim. Pwede rin itong simbolo ng paghilom ng relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya na nagkaroon ng tampuhan o lamat noon. Okay. However, with the Four of Swords and the Temperance, it suggests na
may healing energy na kailangan either sa sarili mong connection sa pamilya o sa dynamics ng buong pamilya. Maaaring kailangan mong lumayo sandali emotionally para lang makapag-recharge. Hindi ito selfish, Pisces. It's self-care. Okay? Ang temperance ay nag-aanyaya ng pasensya, balanse at harmony. Lalo na kung may mga old wounds or misunderstandings na unti-unting nahihilom. Alright? So, sa family aspect mo, may dalang pagmamahal, pagbubukod, at pagpapagaling. Ang panahon ngayon para sa iyong pamilya. Ikaw ay isa sa mga gumagabay dito sa proseso, Pisces. Kahit hindi halata, malaki ang papel mo sa pagkakaisa at katahimikan ng buong pamilya. Huwag kalimutang alagaan rin ang sarili habang nagbibigay ng suporta sa iba. Okay, punta tayo sa inyong home life. Sa home life or sa tahanan, you have the 8 of Swords, the 9 of Swords, the Empress, and the Death card. Okay, Pisces. Ang energy sa iyong tahanan o home life ay medyo mas introspective at emotionally intense. The 8 of Swords and the 9 of Swords show na may mga bagay sa loob ng tahanan na nagdudulot ng anxiety, stress, o feeling trapped. Maaring may tension sa bahay na hindi openly pinag-uusapan. May responsibilities na mabigat sa iyo mentally or emotionally. Pwede ring internal battle ito na parang kahit nasa bahay ka, hindi ka totally at peace. Pero andyan rin ang The Empress card na nagsasabing may kakayahan kang lumikha ng isang nurturing, peaceful, at abundant space, Pisces, kung gugustuhin mo. Okay, so, maaaring may mother figure energy na nagbibigay comfort o ikaw mismo ang gumaganap ng nurturing role. Ang Death card is powerful. It speaks of transformation. Pwede itong literal, lipat bahay, renovation, pagbabago ng household structure, o emotional, letting go of old routines, mindsets, or toxic dynamics, no? So, sa home life, sa loob ng tahanan, Pisces, may mga emosyonal na bigat o isyong kinakaharap sa bahay ngayon, pero sa gitna ng lahat na ito, may posibilidad ng malalim na pagbabago. Isang pagbabago para sa ikakagaan ng inyong buhay tahanan o sa loob ng tahanan. Pwedeng ikaw ang magsisimula ng pagbabago o kusa itong darating sa tamang timing, tamang panahon. Okay. So, Pisces, family is healing right now and it's strengthening. Okay? And home life is transforming and recalibrating, kumbaga. So, both are asking for balance. Kailangan balance, inner peace and emotional release from you, Pisces. Okay. Now, Pisces, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte, panangga sa kulang, protection sa mga inggit, masasamang energy, masasamang balak sa iyo. Ano pa? Naghanap ba kayo ng mga item na makakatulong makapasok sa trabaho, makahanap ng magandang oportunidad, makapag-abroad, matanggap sa ina-applyan, whatever, salary increase, lumipat, makahanap sa anything related sa work, and what else? More items. Okay, for more plus, itong items na to, may package deal na. Anong package deal? Nakabili ka na ng item, kasama na private reading, distance Reiki, at kung spell dyan naman ang hanap mo, andyan, pinalit yung ritual or padasal, ano pa, may freebies pang kasama. Yung package deal, 1,000 plus, andyan na lahat. Di ba? Sulit na sulit. Okay? So, limited lang ang stocks ko. For more, kaya huwag muna kayong aalis. Panoorin nyo itong explanation ko, mga benefits at lahat po ng mga items na baka makakatulong sa inyo. Okay? So,
Pisces, let me know if nag-resonate sa iyo ang reading. Let me know if like this video na gusto ninyo, and if you want to claim the energies here. Mag-leave din po kayo ng comments sa baba. And I hope to see you again next time, Pisces. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alas, magbabalik pa po ako. Black Jade Bangle. Hindi lang basta bangle, protection mo ito laban sa inggit, sumpa at masasamang intensyon. Ang itim na kalasag ay gawa sa authentic Black Jade na kilala sa matinding spiritual armor laban sa negative energy, psychic attacks at emotional vampires. Ideal para sa mga empaths, spiritual healers at sa mga gustong panatilihing tahimik at kalmado ang kanilang energy kahit gaano pa kagulo ang mundo. Protektado ka na, grounded ka pa. Sama mo na sa everyday armor mo. Okay, ang Black Jade Bangle na nasa larawan na ito ay isang makapangyarihang proteksyon at grounding stone. Ayan, spiritual benefits, protection laban sa masasamang spirito at energy vampires para itong energetic shield na hinaharangan ang psychic attacks at negative intentions ng iba. Powerful grounding stone, pinapatibay ang connection mo sa lupa. Kaya helpful ito lalo na kung ikaw ay madalas mag-overthink o emotionally unstable. Spiritual clarity. Tinatahimik ang kaluluwa mo para mas madali mong marinig ang inner wisdom o guidance mula sa higher self at mga spirit guides. Emotional at mental benefits. Nagbibigay ng emotional strength, pinapalakas ang loob mo lalo na sa mga panahon ng grief, betrayal o pagkalito. Stress at anxiety reliever. Kapag suot mo ito, parang may invisible force na nagbibigay ng katahimikan sa loob mo kahit may kaguluhan sa paligid. Mental clarity. Tinatanggal ang mental fog para mas malinaw kang makapagdesisyon. Physical benefits. Nagpapalakas ng immune system. Maraming naniniwala na ang Black Jade ay tumutulong sa detoxification ng katawan at pagpapalakas ng resistensya. Pain relief, traditionally ginagamit sa mga may arthritis, joint pains, at muscle tension dahil sa cooling at grounding energy nito. Love and relationship benefits. Protection from toxic relationships. Hindi ka madaling maapektuhan sa drama o manipulation ng iba. Emotional independence. Tinuturuan ka nito na hindi ka dapat umasa sa validation ng ibang tao para maramdaman mong mahalaga ka. Wealth and business benefits, wisdom sa financial decisions. Hindi ka basta-basta papasok sa mga mapanganib na investments. Protection sa business or career. Pinoprotektahan ka laban sa paninira, inggit o energy sabotage sa trabaho o negosyo. Sino ang bagay na magsuot nito para kanino to recommended? Sa mga empaths at sensitive individuals, sa mga spiritual workers, healers, tarot readers, at iba pa. Business owners or professionals in high stress environments. Mga taong nagre-recover pa from heartbreak or betrayal. Lahat ng gusto ng proteksyon laban sa negative energy. Okay, magkano ito? This is 1,700. May kasama ng inclusions, private reading, distance Reiki healing, paritwal at 2 freebies, lakbay, yaman oil at red string. Sa gustong mag-avail, pumunta lang sa Facebook page ko, Bono Magos PH na may blue check at isend yung mag-screenshot nito at ipakisend yung screenshot sa FB page ko. Maraming salamat, ingat and God bless. Nanhong Agate 5 Elements Bracelet, bato ng lakas ng loob, tagumpay at swerte sa buhay. Magkano ito? 1,980 with complete inclusions plus certificate. Inclusions na kasama, private reading, padasal, paritwal, almost the same sa magpagawa ng spell jar, plus may distance Reiki healing na libre na, plus 2 pang freebies. Okay, so kung ikaw ay naghanap ng gabay at lakas para magtagumpay sa career, negosyo at personal na buhay, ang Nanhong Agate ay isang makapangyarihang bato na makakatulong sa iyo.
Okay, mga benepisyo sa career. Nagpapalakas ng determinasyon. Tinutulungan kang manatiling masigasig at porsigido sa trabaho. Kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ng gana, ang bato na ito ay nagsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy mo ang laban. Pampatibay ng kumpiyansa sa sarili. Binibigyan ka nito ng lakas ng loob para magsalita, mag-lead at ipakita ang tunay mong kakayahan. Mainam ito sa mga may interview, presentation o gustong mapansin sa opisina. Tulong sa pagdidesisyon. Pinapalakas nito ang iyong kakayahan para gumawa ng matalino at matapang na desisyon sa trabaho o negosyo. Pang-akit ng oportunidad. Ayon sa paniniwala, ito ay nagdadala ng swerte at inaakit ang mga bagong oportunidad tulad ng promotion, bagong trabaho o business deals. Benepisyo sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa pag-ibig at relasyon, pangkalma ng damdamin. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mahinang pag-iisip sa gitna ng mga hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Nagpapalalim ng ugnayan. Pinapalakas nito ang emosyonal na koneksyon at sigla sa pagitan ng magkapareha. Pananalapi at negosyo, pang-akit ng kasaganaan. Isang itong swerte, pampaswerte sa pera. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng kita at tagumpay sa negosyo. Lakas ng loob sa pagtaya. Kapag kailangan mong sumugal o gumawa ng risky na desisyon sa negosyo, tutulungan ka nitong maging matapang para maingat. Sa kalusugan at energy, pampasigla ng katawan at isipan. Nakakatulong ito upang hindi ka madaling mapagod. Maganda ito para sa mga taong maraming gawain o stress sa araw-araw. Pampababa ng stress. Isa rin itong calming stone na tumutulong para makalma ang isip at damdamin. Proteksyon at spiritual na balanse. Pangontra sa negatibong enerhiya, ginagamit bilang pananggalang laban sa inggit, masamang tingin at spiritual attacks. Nagbibigay ng balanse, pinapakalma ang sobrang emosyon at binibigyan ka ng matibay na pundasyon sa kabila ng mga pagsubok. Okay? Pangontra din ito sa lahat ng klase ng usog. So, pwede ito sa mga bata, matatanda at kahit anong edad. Okay, so ang nanong agate ay mainam para sa mga empleyado o profesional na gustong umasenso sa trabaho. Mga negosyante na gustong palaguin ang kanilang negosyo. Mga taong gustong mapanatili ang maayos na relasyon at emosyon. Sino mang nais na magkaroon ng lakas ng loob, proteksyon sa inggit, masamang masid, kamalasan at usog, at kasaganaan sa buhay. Okay, isuot araw-araw bilang bracelet or charm upang laging dala mo ang positive energy nito. Okay, mas effective ito kung ipapareha mo o isasama mo sa jadeite para sa pera, black tourmaline para sa proteksyon sa kulam, o citrine para sa kasaganaan. Okay? Kung sa gustong mag-order, sa gustong bumili, pumunta lang sa website ko, ay sa Facebook page ko pala. FB page, hanapin nyo po Bonum Magos PH na may blue check o verified ni Meta. Ayan.